Unang komento mula po ito kay Ginang Malen Alvania. Sabi niya, napakaraming negosyanteng Chinese dito sa Pilipinas. May Chinese community na talagang tumutulong kay Kim Chu ngayon. Unang-una, napakabait na tao si Kim Chu. Check nyo na halos mga endorsement ni Kim, pagmamayari ng mga Chinese. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Malen Alvania. Nakakatuwa lang dahil ito mga Chinese, talagang Chinese din yung tinutulungan po nila, no? So meron silang pagkakaisa and alam po nila ngayon na very down si Chinita Princess and yung ipon nito, alam nyo na, mga Kimpaw, na wala, 'di ba, na para pong bula. At bilang pagtulong nga po kay Chinita Princess, si Kim Chu yung kinuha nilang endorser ng Apex Homes. And hindi lang ito yung unang pagkakataon na kinuha po si Chinita Princess ng kapwa niya po Chinese. Marami niyang ini-endorso na Chinese po talaga yung may-ari. Kaya marami po nagpapasalamat dito po sa Apex Homes dahil sa pagbibigay kay Chinita Princess ng pag-asa and syempre kasiyahan para muli po siyang makabangon sa dagok na pinagdadaanan niya po sa kanyang buhay ngayon. So maraming salamat po sa komento, Ginang Malen Alvania, God bless po, and mabuhay kayo. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Dinala Portaza. Sabi niya, ang issue hindi yung pagngiti, hindi yung paghalik, kundi yung dahilan bakit hindi agad umuwi at bumalik si Paulo sa Manila and to Kim. So maraming salamat sa komento, Dinala Fortesa. Yan nga ngayon yung issue, yung hindi agad pagbalik ni Paulo Abilino. So ito lang, halilinawin natin ha. Ito po yung mga nakakalap natin sa mundo ng social media, mga kakimpaw. Kung ano po yung nakakalap natin sa mundo ng social media tungkol kay Kim and Paula Abilino, yun po yung ibabalita natin. Kung wala namang tayong nakakalap na gantong balita, hindi naman natin ibabalita yan, di ba? Meron kasi mga nag-commento, bakit mga negative, yung iyong mga tinatopic, yun po yung lumalabas negative. Alangan namang positive, tas negative naman yung laman. Huwag po tayong magbabase sa caption, mga kakimpaw. Sa nilalaman po tayo magbase. At yan mamaya yung ating lilinawin, yung tungkol nga sa picture ni Kim and Paula Avellino na lumabas ngayon or nung nakaraan pa sa mundo ng social media, mga kakimpaw, na pag-uusapan natin mamaya. Kasi meron tayong nabasa po na write-ups na until now, si Paula Avellino ay nasa Ilocos Sur at yan nga po daw yung nakakapagtaka bakit hindi pa umuuwi si Paula Avellino ng Manila. Pero bago natin pag-usapan yan mga kakimpaw, ibabahagi ko muna sa inyo, ito pong binahagi ni Chinita Princess kanina sa kanyang Instagram story. So binida niya po mga kakimpaw yung mga stock niya ng mga bag sa Timog Avenue, Quezon City na shop. And syempre sa SM City Cebu, full stock po ang mga shop ni Chinita Princess. Kaya malaya po kayong makapag-walk-in dyan at bilhin itong mga naka-display na bag ni Chinita Princess. So parang wala si Kim Chu, no, sa It's Showtime, mga kakimpaw. Wala ba? Kasi hinanap ko siya Pinas-forward ko yung It's Showtime. Wala akong nakitang Chinita Princess. Tapos parang wala naman siyang ganap ditong sinishare sa kanyang Instagram story. Well, sana okay lang sa Chinita Princess at nagpapahinga lang siya mga kakimpaw kasi alam naman natin na pag nawawala po si Kim Chu, nag-aalala po ang mga Kimpaw fans. So ito na nga, tumbukin na natin agad-agad yung main topic natin sa update na to. Okay? Tungkol po ito kay Chinita Princess. So sabi kasi dito sa write-ups, si Kim Chu daw ay nakiusap kay Paula Avellino na umuwi na ito sa Manila. Sabi dito yan sa write-up, hindi po natin gawa-gawa yan mga kakimpaw. Nagbabase lang tayo sa mga balita po na nakalap natin. Then, yun po yung caption natin. Kaya suggest ko sa lahat, panoorin nyo muna yung vlog bago kayo mag-comment. Okay, wag kayong magbase sa caption. Sabi dito, ang distansya ni Kim Pao, kung bakit ang matagal na pananatili ni Paula Avellino sa Ilocos ay nagdulot ng mga chismis tungkol sa isang pribadong pakiusap mula kay Kim Chu na umuwi na.
Ang malaking pagkakahati, ang mahabang pananatili ni Abilino sa Ilocos sa patuloy na nagmamasid na mundo ng showbiz sa Pilipinas. Walang detalye hindi napapansin lalo na pagdating sa pinag-uusapan on-screen pair sa bansa, sina Kim Chiu at Paolo Abilino na kilala bilang Kim Pao. Ang kanilang dinamika, isang kapanapanabik na halo ng magkasalungat kasama ang sikat na enerhiya ni Kim na umaakma sa misteryosong kalmado ni Paulo, ay nagbunga ng napakalaking tagumpay sa maraming proyekto na nagtapos sa mga box office hit at mga adaptasyon na may mataas na ratings. Gayunpaman, ang kanilang karaniwang sabay-sabay na pampublikong buhay ay kamakailan lamang na antala ng isang pisikal na paghiwalay ay nagdulot ng takot at espekulasyon sa kanilang mga debotong tagahanga. Ang nakakagulat na balita ay kumakalat na si Paolo Avellino ay nagsasailalim muna sa Ilocos. Si Paolo Avellino ay kasalukuyang nanatili sa Ilocos sa loob ng mahabang panahon matapos ang isang kamakailang pakikipag-ugnayan sa probinsya. Bagamat ang mga paglalakbay ng mga kilalang tao ay kadalasang kinabibilangan ng matagal na pananatili para sa paggawa ng pelikula o pag-endorso, ang agarang reaksyon ng publiko ay isa sa matinding pagkabalisa na pinatindi ng nakakagulat na chismis. Kim Chiu pinapauwi na si Paulo. Pinapauwi na ni Kim Chiu si Paulo. So ito po yung write-ups mga Kimpaw ha, binasa ko lang. So yung lumabas pa lang picture nung nakaraan kung saan ay parang nag-dinner si Kim and Paolo Abilino kasama po ng iba pang mga staff ata yun, I'm not sure. So yun po pala daw ay old picture na at ngayon lang daw pinost. Ibig sabihin until now mga kakimpaw na sa Ilocos Sur si Paolo Avellino. Meron namang nagsasabi na bumalik daw agad si Paolo Avellino. Ewan ko ba sa mga balita mga kakimpaw. Pero until now wala po ako nakikitang Paolo Avellino na nandirito na po sa Manila. Kundi yung picture lang na yun na magkasama sila ni Chinita Princess na nag-dinner kasama ng iba pang mga staff. Pero ang sabi nila, yun daw po ay matagal ng picture. During taping pa daw yun mga kakimpaw sa Cebu. So ang gulo, 'di ba? Sana po ay malinawan ang lahat at linawin po ang mga bali-balita. Kung nandirito na ba si Paulo sa Manila, sana magpakita siya. Sana magparamdam siya para basagin po ang kung ano-ano kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Ang pag-antala ng pag-uwi ni Paolo Avellino sa Maynila ay talagang nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa publiko at lalo na sa mga fans. At normal lang ito, lalo na kung isaalang-alang kung gaano kainit ngayon ang usapan tungkol sa kanya, lalo na kaugnay ng Kim Pao at ng mga proyekto nila. Una, sa panig ng mga fans, ramdam ang halo-halong emosyon. May mga nadismaya at nalungkot, lalo na ang mga umaasa ng personal sightings, events o posibleng reunion moments nila ni Kim Chiu. Para sa ilan, ang bawat galaw ni Paulo ay may kahulugang mas malalim. Parang bawat delay ay may kasamang tanong. May problema ba? May binabalak ba? May kinalaman ba ito sa personal niyang buhay o sa trabaho? Dahil dito, hindi maiwasan ang speculation. Pangalawa, may grupo rin ng fans na mas naunawaan at supportive. Para sa kanila, malinaw na si Paulo ay isang aktor na seryoso sa kanyang propesyon at kung may delay man sa pag-uwi, maaring dahil ito sa work commitments, personal matters o simpleng pahinga. Ipinapakita nito ang mas mature na pananaw na kahit public figure ang isang artista, may karapatan pa rin siyang magdesisyon para sa sarili niyang oras at kapakanan. Sa kabilang banda, may mga netizens na ginawang issue ang delay at dito pumapasok ang mas negatibong reaksyon. May ilan na nag-ugnay agad nito sa intriga, may problema raw sa proyekto, may tensyon umano sa love team o kaya'y may isyung personal na pinalalaki ng husto. Ito ang paalala kung gaano kabilis kumalat ang haka-haka sa social media, lalo na kapag tahimik ang mismong artista. Kung titignan ng mas malalim, ang sitwasyong ito ay patunay ng lakas ng impluwensya ni Paolo Avellino. Isang simpleng pagbabago sa schedule ay nagiging balita, diskusyon, at minsan ay kontrobersya. Ibig sabihin, mataas ang interes ng publiko sa kanya, hindi lang bilang aktor, kundi bilalidad na sinusubaybayan ng marami. Sa kabuuan, ang pag-antala ng kanyang pag-uwi ay hindi lang tungkol sa biyahe. Ito ay naging salamin ng emosyon, expectations at attachment ng fans. Ang mahalaga manatili ang respeto at pasensya. Sa tamang panahon, lalabas din ang mga sagot at mas magiging malinaw ang tunay na dahilan.
Hanggat wala pang opisyal na pahayag, mas mainam na bigyan ng espasyo si Paulo at ituon ang suporta sa kanyang mga proyekto at profesional na ginagawa. Para sa akin, ang balitang ito ay natural at inaasahang reaksyon kapag ang isang kilalang personalidad tulad ni Paulo Avellino ay may biglaang pagbabago sa schedule dahil mataas ang interes ng publiko sa kanya, lalo na sa kasalukuyang init ng usapan tungkol sa mga proyekto at sa Quimpao. Kahit simpleng pagantala ng pag-uwi ay nagiging malaking usapin. Makita rito kung gaano kalakas ang impluensya ni Paulo sa fans. Ibig sabihin, invested ang mga tao sa kanya, sa kanyang galaw, at sa mga inaasahang mangyayari. Ngunit kasabay nito, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kabilis mahulma ang haka-haka at intriga, kahit wala pang malinaw o opisyal na paliwanag. Sa mas positibong pananaw, magandang makita na marami pa ring fans na nananatiling maunawain at supportive, handang maghintay at igalang ang kanyang desisyon. Ipinapakita nito ang mas mature na uri ng fandom, yung marunong umunawa na ang artista ay may personal na buhay at profesional na responsibilidad. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa balitang ito ay isang paalala sa balanse. Normal ang excitement at concern ng fans, pero mahalagang manatili ang respeto, pasensya, at hindi agad magpadala sa spekulasyon. Sa huli, mas mahalaga pa rin ang kapakanan ni Paulo at ang kalidad ng mga proyektong ibinibigay niya sa publiko. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang impact ni Paulo Avellino sa industriya at sa emosyon ng kanyang mga tagahanga. Sa panahon ngayon na halos bawat galaw ng isang artista ay minamataan, ang simpleng pagkaantala ng isang biyahe ay nagiging mitsa ng iba't ibang interpretasyon, mula sa pag-aalala, pananabik hanggang sa intriga. Hindi ito simpleng usapin ng schedule, isa itong patunay kung gaano ka-invested ang mga tao sa kanyang persona at career. Sa panig ng fans, ramdam ang halo-halong emosyon. May mga umaasa ng agarang pag-uwi dahil inaabangan ng posibleng appearances, proyekto o simpleng presensya niya sa Maynila, lalo na sa konteksto ng kasalukuyang kasikatan ng Quimpao. Para sa kanila, ang delay ay parang naputol na eksena sa isang teleseryeng sinusubaybayan araw-araw. May panghihinayang, may pagkabahala, at may mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Kasabay nito, may mas malaking grupo rin ng fans na nagpapakita ng pagiging makatuwiran at pag-unawa. Para sa kanila, si Paulo ay hindi lang artista, kundi isang taong may sariling pangangailangan. Maaring may kinalaman ito sa trabaho, personal na pahinga, o mga responsibilidad na hindi kailangang ipaliwanag sa publiko. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na mas mature na fandom na kayang maghintay at rumespeto sa hangganan ng pribadong buhay ng isang artista. Hindi rin maiwasan ang negatibong reaksyon at spekulasyon. May ilang netizens na agad inugnay ang delay sa kung ano-anong issue, problema sa proyekto, tensyon sa love team o personal na alitan. Dito makikita ang madilim na bahagi ng social media. Mabilis maghusga, mabilis magpakalat ng haka-haka, at minsan ay mas pinipiling paniwalaan ng intriga kaysa katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, mas lalo mahalaga ang pagiging responsible ng fans at netizens sa pagbabahagi ng opinyon. Sa mas malalim na pagtingin, ang balitang ito ay sumasalamin sa bigat ng expectations na ipinapataw sa mga artista. Kapag mahal ka ng publiko, bawat galaw mo ay may kahulugan para sa kanila, ngunit may kapalit din itong pressure. Ang pagkaantala ng pag-uwi ni Paulo ay maaring maliit na bagay para sa kanya, pero sa mata ng publiko, ito ay nagiging simbolo ng paghihintay, pananabik at minsan ay takot na may hindi magandang nangyayari. Sa huli, ang balitang ito ay paalala na ang suporta ay hindi lang nasusukat sa excitement kundi sa respeto at pasensya. Kung tunay ang paghanga at pagmamahal kay Paulo Avellino, mas mainam na bigyan siya ng espasyo at unawain na hindi lahat ng detalye ng kanyang buhay ay kailangang ipaliwanag. Darating din ang tamang panahon na lilinaw ang lahat. At kapag dumating iyon, mas magiging makabuluhan ang muling pagsalubong sa kanya, hindi bilang paksa ng intriga, kundi bilang artistang patuloy na nagbibigay ng dekalidad na trabaho at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. May ilang mahahalagang punto pa na maaring idagdag sa balitang ito upang mas lumalim ang pag-unawa ng publiko. Una, magandang tingnan ang sitwasyong ito bilang patunay ng matibay na fanbase ni Paulo Avellino. Hindi lahat ng artista ay nagdudulot ng ganito kalaking reaksyon sa simpleng pagbabago ng schedule. Ibig sabihin, nananatiling relevant at mahalaga si Paulo sa industriya at sa puso ng mga manood. Ang ingay sa social media,
positibo man o negatibo, ay indikasyon na may inaabangan at pinanghawakan ng mga tao pagdating sa kanya. Ikalawa, mahalagang isaalang-alang ang mental at emotional well-being ng mga artista. Sa dami ng expectations at pressure, minsan kailangan talaga ng pahinga, distansya o tahimik na panahon. Kung ang pagkaantala ng pag-uwi ay bahagi ng pag-aalaga ni Paulo sa sarili niya, dapat itong igalang at hindi kwestiyonin. Sa huli, mas makabubuti sa fans ang isang artistang buo ang loob at malinaw ang isip. Ikatlo, ang balitang ito ay nagiging salamin ng kultura ng fandom sa social media. Makikita kung sino ang handang maghintay at umunawa at kung sino ang madaling madala ng tsismis at intriga. Isa itong paalala na may responsibilidad ang bawat fan sa kung paano sila mag-react dahil ang mga salita at komento ay may tunay na epekto, lalo na sa taong pinag-uusapan. Ikaapat, posible ring ang pagkaantala ay may kinalaman sa mas malalaking plano. Mga paparating na proyekto, mas maayos na timing ng paglabas sa publiko o paghahanda para sa mas malaking balita. Sa industriya ng showbiz, hindi lahat ng galaw ay agad ipinapaliwanag at minsan ang katahimikan ay bahagi ng estratehiya. Sa kabuuan, ang may dagdag sa balitang ito ay ang paalala na hindi dapat maging sentro ang intriga, kundi ang pag-unawa. Ang tunay na suporta ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tahimik na paghihintay, pananatiling positibo at pagtitiwala na sa tamang oras, ang mga tanong ay magkakaroon ng malinaw na sagot.